Hindi ito yung appropriate solution para dito para ma-solve mo yung erosion or falling rocks. Pagka umulan or nagkaroon ng bagyo, marami nang naipon dito, yun, bubukol dito sa baba hanggang sa mag-explode. Hindi ito ang permanent solution. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at welcome ulit sa ating channel. Ating pag-usapan ang patungkol sa rock knitting at saka soil nailing. Why? Nakita ko po itong mga methodology na ito na ginamit sa Canyon Road. Gusto ko lang pong i-share ang aking opinion or aking kaalaman patungkol sa bagay na ito. So, ang rock knitting, ang pinaka-purpose nito ay para i-contain yung mga falling rocks na nakakapagdulot ng aksidente sa kalsada. Temporarily, pwedeng gamitin itong rock knitting habang ginagawa yung mga permanent na mga solution. Ito namang soil nailing, ito ang halimbawa nakikita natin sa picture. So, ang ginagamit dito, pag nakikita niyo itong mga square na ito yung tinatawag na soil nailing. Yung nakikita niyo ditong parang net, ito ay geotextile membrane and then lalagyan nila ng soil nailing or anchors para hindi mag-erode yung surface ng lupa. So, pag titingnan niyo yung application nito, kailangan ma-contain mo yung the whole surface ng lupa na nagko-cause ng erosion. So, ito yung halimbawa ng soil nailing. Ito pa. Iyon, halos ang application is i-cover mo yung surface na potentially magkaroon ng erosion. Tingnan natin yung ginawa nilang current developments dyan sa Canyon Road na kung saan ginamit nila yung rock knitting at saka soil nailing. This will be fun. So pag tingnan natin ito, nilagyan nila ng rock net. Habang ginagawa mo yung, ni-stabilize mo yung tamang solution dito sa taas, lalagyan mo siya ng rock net dito para pag may mahulog dito sa taas, ay hindi siya mahulog dyan sa kalsada. Pag ginagamit nila ito, usually nilalagyan nila ng mga pwede nilang pagkunan ng bato dito. Pag naipon yung bato dito, tinatanggal yan. Tinatanggal nila. Para hindi maipon ng maipon at magkaroon ng disaster. Ang problema dito sa ganitong sistema, pagka umulan or nagkaroon ng bagyo at malakas ang ulan, marami nang naipon dito, yun, bubukol dito sa baba hanggang sa mag-explode. Ganito ang mangyari dyan. Pagka malakas na ang bagyo, wala nang maintenance, wala na yung mga taong nagme-maintain doon, so tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan, malakas na buhos ng ulan, tsaka tuloy-tuloy yung paghulog ng bato sa taas, so may ipon dito sa baba and then ang kalalabasan is disaster. So ito ay safety measures. Hindi ito ang permanent solution. Hindi niya ma-solve yung problema sa falling rocks at saka sa erosion. So ito naman, itong green na ito na nakikita natin dito, ito yung mga soil nailing para sa soil stabilization. Ang pinaka-purpose is para ma-solve yung erosion. Ang problema, pagkatingnan nyo, hindi niya na-contain lahat yung area, yung potential area na mag-cause ng erosion katulad dito. So, pag nag-erode dito sa taas, mahuhulog lang sa baba. Bago i-apply itong soil nailing para sa soil stabilization, kinakalculate muna ito. Kinakalculate kung ito yung appropriate na solution. Kasi kung napakataas yung slope, baka hindi ito yung tamang paraan para ma-solve yung erosion. Ito rin, rock knitting. Okay, makontain mo dito sa baba, pero pag may mahulog dyan, babagsak din sa baba. So, itong mga ginamit dito na rock nets or soil nailing, hindi ito yung appropriate solution para dito para ma-solve mo yung erosion or falling rocks. Kasi napakataas yung bundok. Dito sa taas ng slope na ito is mas maganda tunneling system ang gamitin dito. Ito rin yung isa, nilagyan nila ng rock net or soil nailing plus geogrid system, pero napakataas yung bundok. Dito rin, nilagyan nila ng net dito sa baba, slope stabilization, mga soil nailing, pero dito sa taas, pagka nagkaroon ng erosion dito, ganun din, makakaroon ng problema. Ang pinaka-the best dito is i-terrace mo yung surface na ito. Terrace mo dito sa taas. So, ito rin, nilagyan nila ng soil nailing. Pero pag titingnan mo ito, yung bulk ng soil dito sa taas, pag napuno ng tubig ito, bibigat. So,
potentially magkaroon ng slide dito. Tama yung ginawa dito, nilagyan nila ng rocknet or geogrid system, soil kneeling, pero mas maganda dito, i-terrace mo yung surface na ito, i-terrace mo ito para mabawasan yung lupa dito sa taas. Ito bato ito, nilagyan nila ng rocknet or soil kneeling. Very stable naman yung surface, so hindi kailangan itong soil kneeling dito kasi bato ito eh. Ang gawin lang dito, linisan lang para hindi mahulog yung mga loose rocks. Agree ako dito sa paggamit nila ng geograde system at saka siguro ininil nila to, soil kneeling. Kaya lang mas maganda na tanggalin mo yung bato para maging smooth yung surface. Para yung paglatag mo ng geograde or soil kneeling system ay mas maganda. It's a stupid tip, but that's the best thing to do. In summary mga kaibigan, yung paggamit nitong soil kneeling o at saka geograde system, pag i-apply mo to, kailangan ma-contain mo yung buong area. Katulad nito, at least na-contain niya yung area dito. Pero pagka partially covered yung area, assuming dito, na-contain mo dito sa baba, pero yung bundok tuloy-tuloy sa taas, hindi mo ma-achieve yung pinaka-purpose nitong erosion control measure. So itong rock knitting mga kaibigan, gagamitin mo pag nakita mong kaya mong i-contain yung areas na potentially magkaroon ng erosion. So yun mga kaibigan, ang patungkol sa paggamit ng soil kneeling at saka rock knitting. Salamat ulit sa panonood at abangan ulit ang mga susunod na mga videos. Thank you.